palang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, Walang wangwang. wang-wang, ipinagbawal na ni Pinoy. Paano pa ang ibang borloloy ng sasakyan? Restaurant na puro buko ang pagkain. Ang isa naman, puro peanut butter. Heto pang isa, puro laing. Mga uod, sumalakay sa ilang bayan sa Bataan. Nandito po tayo ngayon sa Bethlehem at sa mga sandaling ito patuloy ang labanan. Mga world events na bahagi ng aking 25 taon ng pagbabalita. A successful rescue operation ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andaga. Except that Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng lakbay ni Barack Obama. Sa unang tingin, animoy tahimik at payapa ang buong barangay ng Alyon sa Mariveles, Bataan. Pero sa malapitan, nakakakilabot ang tila lagim na gumagapang ngayon sa kanilang bayan. Nilulusob na pala ito ng mga peste. Ang animoy ordinaryong punong natuyo, inuuod na pala. Kilabutan ka talaga dahil marami sila. Tapos pagka lumakad ka sa may tabi ng damo, madidikit sa'yo. Ang kinakatakot namin baka kainin naman nila yung mga mahalagang mga puno dito, yung mga mangga, santol. Ilang linggo na raw namimeste ang libo-libong uod sa ilang bayan sa probinsya ng Bataan. Kabilang na ang Mariveles, Hermosa, Orani at Abukay. Wala raw pinalalampas ang mga uod mula sa mga puno sa gilid ng mga kalsada, sa damuhan, hanggang sa mga taniman ng gulay at palay. Wala silang pinalalagpas. Hindi pa man daw bayad sa mga pinagkakautangan si Mang Carling, naglaho na parang bula ang kanyang ipinuhunan. Kabilang kasi ang kanyang palayan at maisan sa mga nabiktima ng mga libo-libong uod. Siyempre po ma'am, nalambot ka dahil pinaghirapan nyo. Tapos makikita mong ganyan lang. Ang akala mo'y mga punlang nakatanim, mga uod pala. Kailangan makaulan. Kasi pag nakaulan, pag umulan yan, baka mawasaw yung mga uod din. Baka nga dala ng panahon, tag-init. Sa singaw ng lupa. Maraming yan galing doon. Ang laksa-laksang mga uod na umatake sa ilang bayan sa Bataan, mga semi-looper, cutworm, at armyworm, pamilya ng defolator o uri ng uod na kumakain ng damo at dahon. Karaniwan daw itong nakikita sa mga sakahan tuwing tag-ulan at lumalaki ng hanggang 1 pulgada. Nakapangingitlog ang mga ito ng hanggang 100 piraso kada araw. Sa klima natin na dumating ngayon, sa araw ay pagkainit-init, sa gabi ay umuulan. Conducive po sa mga peste po yan para dumami sila. Karaniwan po yan lumalabas doon sa mga upland areas kasi doon sila naninirahan, nangingitlog. Kapag umabot na sa adult stage ang mga uod, tinutubuan ng mga ito ng pakpak at nagiging moth o yung insektong kahawig ng paru-paro. Pero sa kabila ng pagiging peste ng mga ito, mahalagang papel daw ang kanilang ginagampanan sa ecosystem. Nagsisilbi rin kasing pagkain ng mga ito ng ibang mga hayop at insekto. Ang kanilang mga dumi nagiging pataba sa lupa. Po, taon-taon dumarating din sa... Sinamahan ng aming team ang provincial agriculturist ng Bataan sa pag-iikot sa mga napinsalang sakahan, kasabay ng pagtuturo sa mga residente kung paano lalabanan ang mga perwisyong uod.
Namigay rin sila ng mga pamatay uod o yung mga pesticide. Dito sa mga uod po ito, walang dapat ikatakot dahil madali naman silang kontrolin. Yung green level na insecticide, kaya silang patayin. O kaya umulan na ng umulan, nawawala din silang kusa. Kaya walang dapat ikatakot yung mga mga farmer. Pero hindi lang pala mga halaman ang napuntirya na ng mga ito, kundi pati mga kabahayan mismo. Si Michelle, puspusa ng paglilinis ng kanilang bahay dahil ang mga uod sa taniman nagsipag-akyatan sa kanilang tahanan. Nako, sobrang perwisyo, lalo na may mga anak ako. Siyempre, ayoko naman na mahawakan nila yung mga uod. Kaya kami dito sa baryo, naglilinis agad kami, lalo na yung mga naapektuhan ng uod. Hindi lahat ng uod, peste. May mga kalahi sila na kapaki-pakinabang sa tao, katulad ng silkworm. Sa Negros Occidental, mula sa kukun o pinagbahayan ng mga uod, natatastas ang isang uri ng pino, ngunit matibay na sinulid. Na kapag hinabi, nagiging silk. Sa ibang lugar naman, katulad ng Baler at Palawan, matitikman ang tamilok, isang uri ng uod na nabubuhay sa mga nabubulok na kahoy. Sa Cagayan naman, ang abaling na isang uri ng uod na nakukuha sa ilalim ng lupa ang nagiging pantawid gutom ng mga residente tuwing may kalamidad. Sa Thailand, nakatikim na rin ako ng uod. Matabang worms. Meron ang mga uod na tinatawag na portina. Ang portina ay importante para sa muscle tissues natin for maintenance tsaka pag-sustain ng ating muscle tissues. Maaari natin na maikumpara ang isang 30 grams ng karne at saka ng karne ng uod ay makapagbibigay sa atin ng parehas na sustansya. Samantala, sa Barangay Alyon sa Mariveles, Bataan, ang mga kabataang ito nakaisip ng paraan kung paano lipulin at pakinabangan ang mga uod. Ginagalugad nila ang mga sakahan para manguha ng mga pupa o yung tinatawag na uod tulog. Ginagawa nila itong pika-pika. Ganti na lang po namin kasi po, kinakain po nila yung mga talim dito. Kinain na rin lang po namin sila. Iginisa ang mga ito sa bawang at sibuyas. Pagkatapos, inupakan na. Okay. Sarap eh. Lasang yung ano po, yung dilaw ng itlog. Oh. Anong lasa? Sarap! Parang kumakain lang ng corned beef. Mahirap maintindihan kung bakit nga ba may mga pesteng namiminsala, lalo na kung kabuhayan ang nakataya. Pero kung minsan, bahagi ito ng kalikasan, natural na nangyayari. Kaya, kung hindi sila tuluyang masugpo, may paraan upang sila naman ang pakinabangan. Susunod, Restaurant na puro buko ang pagkain. Ang isa naman, puro peanut butter. Eto pang isa, puro laing. May gatas pa sa labi. Bumubo